Ayan, nagbabalik ulit. Grabe. Nagbabalik ulit tayo mga Teen Barkada, Teen Star. So ayan Ken, grabe talaga. Ang dami naming nalaman sa'yo pagdating sa basketball. So ngayon naman naming malaman ang iyong istorya pagdating sa pageantry. So, magbigay ka naman idea sa amin. So, ba si Ken pagka-pageantry na? So, wala na tayo sa pagbabasketball. Sa pageantry ko naman po is, ako po yung sa una talagang kinakabahan, natatakot, nahihiya. And sa tagal po, napag-improve ko siya and umayos naman po yung pageantry ko. Ayun. So, ganun no, sa una talaga, hindi natin maiiwasan yung kinakabahan, no? Kahit nga minsan yung ibang mga professional na kinakabahan pag nakatungtong na sa entablado, no? Umuwi na wala or tinatanggal yung kaba. So, may nagiging inspirasyon ka ba kapag tungo na ng entablado? Ay, yung bigla na lang nawawala kasi may, may inspirasyon ka eh. So, sino at anong inspirasyon na ginagawa mo? Siyempre, ang inspirasyon ko rin ay yung aking sarili din talaga kasi gusto kong ipakita sa lahat na kaya ko at gusto kong sabihin sa sarili ko na kaya ko kasi wala nang ibang tutulong sa'yo kundi pamilya mo si God kung hindi ang iyong sarili lang. Tama nga naman. Naman doon, Ken. Pero, doon ba yung time na naging, kumbaga parang, naging hindrance sa'yo na hindi ka sinuportahan ng magulang mo? Dahil dyan sa larangan na yan? Kasi di ba kadalasan ng mga kabataan is suportado ng magulang. Naranasan mo ba yan sa iyong pamilya? Hindi ko po naranasan to kasi love na love po ako na yung pamilya and napaka-thankful ko po na meron akong pamilyang gano'n kasi na syempre, nag-basketball ako, so nag-try ako ng pageantry. So hanggang sa pageantry, sinusuportahan pa rin talaga ako nilang buong buo. Ayun po. So, mabuti naman talaga na may natatanggap po tayong support sa mga ginagawa ko. Isa pong tanong is, ano po yung pinaka-challenging part po na nangyari po sa pagsali niyo po? So, ang pinaka-challenging part dyan talaga is yung Q&A portion kasi lahat ng sumasali sa pageant is kinakabahan, natatakot kasi mamaya ma-mental block sila, hindi sila makasagot, mapulol sila, and yun yung pinaka-challenging part para sa akin. Grabe talaga. Alam mo, tanong ako sa'yo, paano mo gagamitin ang pamagat na ito para magkaroon ka ng positibong epekto? Maging positibo po kasi napakadaling gawinan eh. Kasi kung mayroon tayong magka-problema man o magka-aperya, always seek the positive side of the negative side talaga. Kasi mawawala yung negative side kung papalitan mo to ng mas positive syempre. Ayun, syempre, di ba, minsan hindi tayo mawawala sa atin yung parang pinanghihinaan tayo ng loob. Lalo kapag nakita natin yung mga kasama natin na nakatungtong na sa entablado or sa backstage pa lang, parang nangyari na ba sa'yo yung parang mananalo ba ako ngayon? Kasi parang ang gagaling ng mga kasama ko ngayon. Yung nagda-doubt ka na agad sa sarili mo, nangyari na ba sa'yo yung ganong pangyayari? Kasi meron po kanya-kanyang sariling standards. And syempre, nung nakita ko yung last pageant ko, nakita ko yung mga nag-screen, like sabi ko, napakaganda ng katawan nila and hindi sila sumunod, nakatag, sura. And yun, medyo nag-doubt ako pero at the end, pinagtiwalaan ko pa rin sa sarili ko. Ano yung Ken, may tanong, ano yung naging inspirasyon mo para sumali sa isang larangan ng pageant? Siguro ang inspirasyon ko talaga is yung, kasi ako may insecurities talaga ako pagdating sa ganun. So, tinesting ko nga mag-pageant. So, naging inspiration ko yung kumuha sa akin, yung handler ko, si Kuya Antoy. Eh, tinulungan niya ako kung paano mag-gain yung confidence, paano maglakad ng maayos, paano makasagot ng maayos. Ayun. Okay. So, ano yung greatest, kumbaga, ano yung
greatest strength mo and weaknesses mo pagdating dito sa pageantry? So yung naging strength ko po talaga is yung family ko kasi nung time po na nagbabasketball ako, sila po yung unang-unang sumuporta sa akin. Then nung nag-switch ako, syempre nag-try ako mag-pageant. Sila pa rin na nandyan para sa akin. And yung mga weaknesses ko talaga is yung sarili ko lamang. Kasi minsan hindi natin may iwas mawalan tayo ng tiwala sa ating sarili and mag-doubt tayo sa ating sarili. Okay, for the last question ko muna bago sila magtanong sa'yo. So, ano yung pinaka napaproud ka na accomplishment mo at yung biggest failure mo pagdating sa pageantry? Siyempre, ang biggest achievement ko po talaga is sa screening pa lang. Kasi screening pa lang, dito na talaga yung bugan, dito na yung makikita mo kung sinong nararapat doon sa spot na yun. And sa biggest failure ko naman is yung unang pageant ko. So, siyempre, unang pageant, walang gagawin mo, pinakabahan ka, natatakot. And yung Q&A, pero nabulol ako and mental block ako. So, hindi ko nakuha yung title mo. Okay. So, hindi naman kasi nawawala sa ganyan sa larangan ng pageantry na may mental block ka. Pero, kumbaga, the show must go on, diba? So, kahit ganun ang mangyari, ituloy para, kumbaga, confident ka, diba? So, ayun lang. Ayun nga po, so tama naman po kasi tayong lahat na yung inner saboteur po talaga natin is yung biggest enemy po talaga natin. Dating po sa mga, kahit ano man pong mga tatake natin. So ang tanong ko po sa inyo is, ano po yung biggest fear nyo po before competing sa pageant? Tapos paano nyo po siya na-overcome? So, ang biggest fear ko talaga is yung sinasabi ng iba. Hindi ko alam kung anong sabihin nila, kung pangit yung sabihin nila sa akin, kung sisiraan ba nila ako. And nag-pray ako. Dasal ko na, ay Lord, baka siguro na-overcome ko siya na hindi sila pakinggan at maniwala lang sa akin sa sarili. So, one more question po na gusto ko itanong is, what part of the pageant journey was the hardest for you? Yung training po ba, yung mag-practice po ng confidence, or yung mismong competition? Siguro para sa akin yung dito na lahat ibubuhos mo na lahat yung meron ka all or nothing talaga. So kasi pag nasagot ko sa Q&A portion, kunwari nagte-training ka ng Q&A, kaya mong sumagot, kaya mong makadiretso ng isang tanong. So pag nasa mismo coronation na kasi talaga, nandun yung pressure na mararamdaman mo, nandun talaga yung kaba, yung sigawan, iyawan, talakpakan. So, ayun talaga yung pinaka... Ayun nga. Okay. Jeffoy, ikaw. Ayun, syempre, no, dahil malapit na ang Valentine's, di ba? Syempre, ilang days na lang Valentine's na eh. Kamusta ang puso ni Ken? Syempre, para at least alam na ang mga online live viewers natin, no, kung ano ba, masaya ba ang puso ni Ken sa darating na Valentine's? Ganon. Saya naman po sa ngayon kasi meron naman po akong nakakausap ngayon and medyo deserving ko po talaga siya. Deserving niya rin po talaga. Okay, matanong ko lang, balik tayo sa pageantry. Paano ka napasama sa Mr. San Pablo Star 2026? So, nung pangalawang pageant ko po kasi is nakakuha lang po ako ng first runner-up. So, sabi ko, pahinga muna ako talaga kasi parang hindi sa akin yung pageantry. Talagang nanghina yung loob ko. Then, dumating naman yung Mr. San Pablo Star. So, hindi ko siya ini-expect na magkaroon. And then, nag-set ng screening, mga dates. So naman, nagbigyan ulit ako ng chance ng aking hunter. So, nag-try ulit. Awa ng Diyos.
nakapasok ako sa screening. So, naging part ako ng Mr. San Fabio Star 2026. Ayun. So, ito naman ang kanina pang inaap. So, ito ha. Pwede ka ba magbigay ng sample ng intro mo sa entablado ng pageantry? So, paano mo pinapakilala yung sarili mo sa harap ng maraming tao? Production ko kasi yan eh. So, yan na. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Ken Baldovino, Barangay Santa Monica, 19 years old. Yun po. Grabe. Pagbabalik ay makakasama pa natin si Ken Baldovino sa pagbabalik yan ng inyong programang Ikaw ang Star, ang Pinsan One. Ayan, kaya sa ating mga online live viewers, huwag kayong aalis at manunod para wala kayong manunod na episode dito sa Team Star Season 1!